Nadadapa, bumabangon gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Doctors! Welcome back sa isa na namang episode ng Zodiac Men. Ang sign na pag-uusapan natin ngayon ay si Aquarius. Okay, ikaw ay Aquarius kapag ipinanganak ka from January 20 to February 18. At ang nire-represent mo ay ang water bearer or cup bearer o tagadala ng tubig. At ang element mo ay surprisingly air. Okay, putahan na naman natin yung kwento ni Aquarius. Paano siya naging Aquarius? Nagkumpisa ang lahat sa kwento ni Ganymede, ang tinaguriang pinakagwapong lalaki ng Troy. Isang araw habang inaalagaan niya ang mga tupa ng kanyang tatay sa Mount Ida, nakita siya ni Zeus. Sa panahon ng ancient Greek, normal para sa isang matandang lalaki na jowahin ang isang nakababatang lalaki. Kaya si Zeus, dahil na nagkaroon siya ng malaking crush kay Ganymede, nag-transform siya sa isang higanting agila at lumipad, bumaba mula Mount Olympus patungo Mount Ida at kinuha si Ganymede gamit ang mga sipit nito at dinala sa pinanggalingan niya, Mount Olympus. Bukod sa pagiging lover, ginawa na niyang alipin si Ganymede. Ginawa niyang water bearer, tagadala ng mga inumin ng mga Diyos. Halo-halo yan, may tubig, may alak, at iba pa. Ngayon, bilang kabayaran sa ginawa ni Zeus, binigyan niya yung tatay ni Ganymede ng maraming kabayo. Siyempre, tatagapin lang yun yung tatay niya. Wala naman siyang say sa nangyari sa ginawa ni Zeus. Malamang Diyos siya ng mga Diyos. So, kailangan okay lang sa kanya yun. Kahit hindi okay. Ngayon, habang tumagal, dumating na rin sa punto na nagsawa na si Ganymede. Ayaw na niya na maging cupbearer ni Zeus. At hindi natin alam kung ano pa yung mga pinapagawa sa kanya. Kasi basically, ginawa na siyang alipin sa mga ganong klaseng relasyon, dapat yung lalaki na mas matanda nagiging teacher doon sa mas nakakabatang lalaki. Dito, parang hindi teacher yung kilos ni Zeus. Kaya, parang sadista kung tawagin. Di natin alam kung ano pa yung ginawa at pinagawa ni Jesus kay Ganymede. Kasi nga, hindi lang siguro water bearing yung pinapagawa. Hindi lang pagdadala ng inumin, may iba pa. Pwede nating gawa ng panibagong video. Yung naging buhay talaga ni Ganymede sa puder ni Zeus. Ano pa yung mga ginawa sa kanya. But anyway, yun, dahil nagsawa na si Ganymede, ayun yung pagtato sa kanya, tinapon niya ang mga inumin. At sabi nila, yung tubig na tinapon ni Ganymede ay natapon sa earth. Kaya nagbaha, therefore nagkaroon ng mga dagat, ng mga bodies of water. Parang kwento ng Noah's Ark, galing sa langit yung tubig. Syempre, nagalit si Zeus. Sa simula gusto na niyang parusahan si Ganymede sa ginawa niya. Pero pinagnilayan niya muli ang kanyang mga naging kilos. At na-realize niya ay hindi pala siya naging mabait kay Ganymede. Kaya bilang kabayaran din, ginawa niyang immortal si Ganymede. Inakyat sa langit at ginawang constellation na ang tawag ngayon ay, Aquarius. Okay, base sa kwento, makikita natin yung isang trait ng Aquarius. Remember, air sign ito. Dahil air sign ito, social sign, kagaya ng Libra at Gemini. Pero yung Aquarius, social sign siya in a way na gusto niyang paunlarin yung buhay ng mga kasama niya. Kaya yung Aquarius, kapag sinabi nating Aquarius, maaalala natin parati na ito yung sign of, pwede nating sabihin, yung mahilig na mag-outreach. Mahilig siya na tulungan yung iba. In short, yung Aquarius, pwede mo siya ituring na social inventor. Social scientist yun. Social scientist, I think, is a better term. Kasi gusto niya na ikaw at ako ay guminhawa ang buhay at gagawin ni Aquarius ng lahat, yung mga ideas niya, gagamitin niya yon para mangyari yun. At dahil fixed sign si Aquarius, talagang firm yung belief niya. Kung sa tingin niya ay may naapi, may hindi nasasayaran ng benefits
na binibigay ng government, ipaglalaban niya yun. Kung siya ay isang leader mo sa anumang grupo yan, amo mo, leader mo, paglalaban kanya. Ngayon, bilang Aquarius man sa isang relasyon, ipaglalaban niya yung kanyang kasintahan. Kapag sinasaktan siya, pagtatanggol niya sa kahit anong level, physical o verbal man yan o emotional, pagtatanggol niya. Ganyan yung Aquarius. Ngayon, kung hihiramin natin yung ginawang pagtatapon ni Ganymede ng tubig, andyan na papasok yung pagiging rebellious ng Aquarius. Kapag nakikita niya na naging oppressive yung mga may kapangyarihan, nagiging subversive si Aquarius. Magre-rebelde din siya, kagaya ng ginawa ni Ganymede. Dahil nga ganun siya, kapag nakita niya na yung dominant order, yung mga makapangyarihan, iba yung pananaw sa paano palakarin yung isang lipunan, paano pamunuan yung isang lipunan, paano palakarin ng sistema, tas hindi siya agree. Gagawa siya ng paraan, mag-create siya ng alternative system para patunayan na yun yung tama. Again, yung balikan natin pagiging fixed sign na Aquarius. So, dito na papasok yung challenges mo, Aquarius, kung Aquarius ka man. May pagka-stubborn ka, na sa tingin mo, yung mga ideas mo, ikaw na lang parati tama. At kapag may mga hindi sumasang-ayon sa'yo, ano man yung ranggo, no, makapangyarihan man o hindi, naiinis ka. Gusto mo kasi na surrounded ka ng mga kasama mo, yung mga kaparehas mo ng pananaw. Kaya Aquarius, matuto ka rin na, hindi ko sinasabi na dapat sumang-ayon ka din sa pananaw ng iba. Pero, sana alalahanin mo na hindi lang naman ikaw ang may kakayahan na paunlarin yung buhay ng mga iba. Yung mga iba din, may konsepto din sila ng pag-unlad na pwedeng hindi mo man kapareho. Pero, okay, Aquarius, hindi ibig sabihin na dapat tigilan mo na yung ginagawa mo. Dapat lang siguro, Aquarius, piliin mo yung magiging part ng circle mo, ng social circle. Okay, do malawak yung network mo, yung marami kang kakilala, yes. Pero alalahanin mo, kung gusto mong ma-achieve yung goals mo, dapat mamuhunan ka dun sa mga talagang tutulungan ka na tuparin yun. Huwag mo nang pag-aksaya ng panahon yung mga humihila sa'yo pababa o sa tingin mo wala naman talagang pakinabang sa mga plano. Okay, hindi mo kailangan i-involve lahat ng mga tao. Siguro yan, kaya water yung nasa kwento, di ba? Tinapon ni Ganymede yung tubig, bumaha sa daigdig. Hindi naman natin masasabi na lahat ng mga binahaan nakinabang sa tubig. May mga namatay din siguro, nalunod. Yun, isa pa yung bagay na kailangan mo i-kontrolin ng Aquarius. Hindi mo dapat pipilitin ng iba, ipilit yung sarili mo sa iba, okay? Kung may mga hindi sumasang-ayon sa'yo, so be it. Move on. Marami naman mga tao sa mundo. Hindi mo kailangan bahain yung buhay ng iba ng perspektibo mo. Okay? So, yun yung isang parang mo din. Kung Aquarius man ka, kailangan mo din itikom yung bibig mo paminsan-minsan at makinig. Hindi lang yung marami kang sasabihin, ay dapat ganito yung gagawin. Ganito dapat yung struktura. Okay? Although, magnificent yun, may papalakpak sa'yo, pero hindi lahat mapiplease mo. You cannot please everyone. Yun lang yung siguro kailangan mong pakatandaan, Aquarius. So, all in all, Aquarius, napaka-inventive mo, innovative ka, creative, may talent ka sa anumang larangan. I think almost everywhere, no? May mabubuga kang kagalingan. At talagang yung mga makakaibigan mo, swerte sila sa'yo kasi alam nila na may tagapagtanggol sila, ikaw yun. Being an air sign, being a social sign like Libra and Gemini. Kung si Libra peacemaker, si Gemini ay, life of the party, all fun and all. Aquarius, ikaw naman is, you're all about improvement. Yung pag-unad lang talaga. Pwede kang mag-grow sa mga government work, sa social work. Bagay na bagay ka. So, kumusta yung reading ko? Ayos ba? I-comment mo lang sa baba kung may mga katangian pa na Aquarius na gusto mong idagdag sa mga sinabi ko. At kung nakatulong ito, i-like mo naman. Libre naman yun At saka, kung tingin mo makakatulong ang video na ito na tulungan ng ibang Aquarius o ang iba na maintindihan ang kanilang mga Aquarius na boyfriend or girlfriend or what not, share mo lang naman. Okay, hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong bigas. Mahulog ka man sa iyong pag-akyat sa tuktok, nandyan pa rin naman